kababain natin mga Pilipina na sila mismo ang ipapakita ng di maganda para sa mga para ikasisira ng pangalan ng mga Pilipina sa bansang Korea. Yung mga entertainer, dahil ang nangyayari dito, pinapagbando sila ng agency dito na sila raw ay mga entertainer sa entertainer, pero pagdating dito, puro GR ang labas nila. Prostitusyon ang inaabot, ano? Prostitusyon ang inaabot nila. Maraming mga bagay dito na kasi nasisira sila una-una, sabihin nila mga Koreano na ang mga Russian daw dahil sila mabababa rito, mabababa ang presyo. Mabababa ang presyo. Na 100 ang bawa ang 1,000 na presyo, ang Pilipina raw ay 10,000 na lang. Kaya mababa presyo, kaya gustong-gusto nila. Tsaka magaling magtrabaho siguro. Sige, wala naman pong ano. Ito po ba ay nakarating na sa ating mga embahadar yan? At yung mga ganitong sitwasyon po? Hindi pa naman na nagpaparating ako sa Pilipinas dahil nga nabagod ko na medyo malayo sa atin yung bahaba. At kung pa naman pinarating natin sa Pilipinas bahaba ang mga pangyayari ito, pero mukhang tutulog sila sa pansitan. So kayo po ang head dati ng Human Rights sa Taguig City. Human Rights sa Taguig City. Okay. Sige po, pararating po natin. Pwede ka nang maging regular namin na kasama kada linggo. Oo, maraming salamat po. Dati po akong reporter ng DWAP. Okay. So next week, asahan po namin kayo na mayroong uli tayong makuha mga sariwang balita dyan sa Korea. Anytime po. Sige po. Asahan po ang pagtawag ninyo. Okay. Salamat, Mr. Grego Alarmado mula sa South Korea. Galing mag-alarma, Katoto. Magaling mag-alarma. Salamat po. Galing mag-alarma ni Katoto. Salamat. Okay. Isipin mo at least international na tayo. Nasa YouTube siyempre international. Okay. Ito na yung paborito ng yung segment natin. Bumako na tayo sa segment ng paboritong segment. Hindi pa. Hindi pa ba? Yung segment ni Paski Natividad na Paski's Expose. Okay. So, ito na, partner. Katoto. Mga Katoto, itong isang expose na pinarating sa ating kaalaman at personal nating nakapanayamang mayroong 40 katao na pawang trabahador o laborer, skilled carpenter, electrician, foreman ng isang building na ginagawa dito sa Dagupan Street, Tondo, Manila. Narito po ang kanilang liham na ibinigay sa akin kahapon. DWAD 1098 kHz. Sir Paski Natividad. Sir, dumulog po kami sa inyo para tungkol po sa aming trabaho dito sa Dagupan Street, Tondo, Manila. Ang pangalan po ng aming pinapasukan na kumpanya ay One Asia Builder Incorporated, sa pangalan po ng owner na Kalam Realty and Development Incorporated. September 19 po kami nang pumasok sa kanila itong taong kasalukuyan. Ang sabi po sa amin, konting tiyaga, 2 linggo before may ATM na kami. Hanggang sa ngayon po ay wala pa. At palagi na lang kaming pinapaasa, bagamat umaasa din kami dahil daw sa ATM hanggang sa ngayon ay wala pa rin po kaming sweldo. Lubos na gumagalang Gilberto Tapia, foreman, Jose Gabrielde, carpenter, Rogelio Gison, carpenter, Mark Glenn Isla, carpenter,
Ronel Samuan, Mason, Ray Velasquez, Carpenter. Ito po mga katoto. Partner, tanong lang. Yan ba nung yan ba nung naghanap ng trabaho nagtanong kung may sweldo? baka trabaho lang hinahanap diyan Tapos naghahanap pa ng sweldo ngayon. Di ba? Baka hindi malinaw. Hindi katoto ito. Tatawag sila ngayon Expected ko ngayon na sabi ko nga, iniimbita kong mag-phone patch at nang marinig ng kung sino mga kumpanya nito ang kanilang karaingan dahil sa palibasa mga din sila, mga taga-probinsya. Marahil kaya so kailangan patawagin na natin at baka pusin tayo sa oras. May tatawagan ba o dadayal sila? Dadayal sila. Okay. So, yun yung nililinaw ko, no? Napapatawa lang ako. Pero marami kasi naghahanap ng trabaho, nanghihingi pa ng sweldo. Ba, di ba sobra na yon? Binigyan mo na ng trabaho, manghihingi pa ng sweldo. Okay. Pero ito kailangan talagang makatawag sila ngayon upang mabatid ng kumpanyang sinasabi na hindi sila pinasusweldo. At ang kumpanyang ito ay pag-aari yata ng isang Francis Lim, architect. Sige, habang iniintay natin yung tawag, pumain muna tayo. Yung ating paboritong Mang Inasal. Yan ang pinakamaganda dyan. Habang wala pa yung ating inintay na tawag. Sige, go. Ang bawat subo ay kay sarap, bawat higop ko'y malalasap. Ang pagkain hinahanap ng lahat, mananabik ka hanggang sa huling kagat. Wala kang bitin, rice all you can. Parang fiesta ang treat sa atin. Laging bago ang lahat ng ihahain. Chicken inasal, ang sarap kainin. Mang Inasal ang paborito ko. Binamati ko ang Mang Inasal sa Binyang Laguna na pag-aari ng aking pamangkin na mag-asawang Deos at Aileen de la Cruz. Dahil din sa kanilang head office na pinamumunuan ng kanilang chairman si Injap Sia, President Freddy Sia, General Manager Arnel C, Executive Secretary Maymay Alihaga, between may ningning na ngayon to, dati walang ningning. At Mads Casing. Wala pa yung tawag. Bawat higop ko'y malalasap. Ang pagkain hinahanap ng lahat, mananabik ka hanggang sa huling kagat. Wala kang bitin, rice all you can. Parang fiesta ang treat sa atin. Laging bago ang lahat ng ihahain. Chicken inasal, ang sarap kainin. Binyang. Okay. Okay, time check. Ang oras ay alas 4:40. Okay. So, engineer, no? Habang hinihintay natin yung yung caller nitong ating partner, gusto ko sanang i-discuss natin yung yung nangyayari ngayon sa kapaligiran natin. Yung parang deteriorated na talaga yung engineer, yung peace in order natin situation. Araw-araw naririnig mo, di ba? Riding in tandem, may pinatay. Di ba? Harap-harapan, naglalakad lang, di ba? Yung rape, yung sa Los Baños, di ba? Yung nangyari. Yung murder sa San Pablo, grabe, no? Wala nang safe na lugar dito sa ating sa ating bansa. Miski nga sabi nga, nasa garahe mo, araw na araw, umaga, tanghali, hapon, malapit sa isipin mo yung narinig ko ng mga isang araw, hold upper, doon pa bumabasa mismo sa krami.
tapat pa ng krami. Tapat ng krami. Hindi kaya taga doon. Hindi natin alam eh. Sana Kasi hindi. minsan magkakasama na eh. Hindi, wag yung katoto. Yung kapitbahay kong pulis na inilibing kahapon. Sa recto mismo, binaril doon sa may kanto ng Soler. Recto. Oo. May tatlong hindi kilalang lalaki na umano'y Muslim na naman ang sinasabi. Dahil itong hanap buhay ng pulis, may sideline siyang 5'6". Oo. Papautang sa mga vendor. Isang Muslim yata umano ang vendor na hindi nakakabayad, tinaob yung paninda. Kasi ano, Yan ang hinala. diba, ako talagang sinasabi mo ng kapulisan na bumababa ang crime rate sa bansa natin. Pero dilat ang katotohanan na hindi araw-araw talaga mayroong krimen na nangyayari at hindi lang basta krimen, talagang walang takot. Walang takot ang mga mas maloob. Parang may apekto ng drug kasamang dan. Kasi yung sa Los Baños parang nagda-drug yung suspect. Kaya siguro dapat Pwede, patingin. pero minsan hindi rin at talagang parang bagsak na rin ang mga ang spiritual ng mga tao siguro, no? Dahil sa kahirapan, kasama niyan, talagang kulang sa turo at aral tungkol sa Panginoon. So, kaya malalim ang pinag-uugutan dito. Bukod sa ron na ayaw nang may mga kausap rin ng pulis, no? Na minsan maski may mga krimen, ayaw na rin na mag-responde. Ako kausap ko mismo pulis, no? Pabangking ko 'yon. At nasa PNP do sa nasa opisina ng PNP chief. Talagang ang ginaano ng mga pulis talaga is halimbawa may krimen, nagresponde ka, napatay mo. Yan. Di syempre may kaso ka na kagad, di ba? At syempre magrereklamo yung mga pamilya, may homicide ka na kagad. Pagdating sa ganung sitwasyon, parang nag-iisa ka na. Pati gastos mo, pagpunta sa mga hearing, yung mga legal na suporta, logistic, wala. Bakit kaya ganun ang... Ako nga mismo minsan nagreklamo ako dyan sa police precinct lang, community precinct, no? May nireklamo ako na parang nadagil yung mekaniko ko. Parang ayaw nilang magresponde. Parang madaming rason para hindi sila makaresponde. Kasi parang kanila abala yung mga ganyan, yung magawa ng report, aattend sa mga hearing, di ba? So, pero yun ang trabaho nila. Yun ang trabaho nila, pero sa katotohanan, ganun ang nangyayari. Tapos minsan, sabihin na walang gasolina, di ba? Bukod pa doon sa mga pulis na walang barel. Dyan, may caller tayo. Okay, sige. Kunin muna natin bago tayo magpatuloy. Patuloy mo natin ating talakayan. Hello? Hello? Oo. Itong ating showbiz chismosa. Si Rainbow. Magandang hapon si Rainbow. Magandang hapon po sa mga nakikinig ng DWAD. Si Katotong Paski at si Engineer Willie Wan. Tito Dan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Okay, Tito Dan. Oo. Alam mo ba, dati ko binalita si Darren Geisler. Oo. Diba continue na ang kanyang kabutihan. Nag-sorry na siya kay KD. Oo, nabalitaan ko na yan. Kaya kitang-kita ang pagbabago ng batang ito. I'm very sure. Totoo na ba yun? Oo nga. Maraming kabataan ang gagaya po sa kanya. Abay, malay mo, baka mamaya na naman, baka naman. Baka temporary lang at nagpupigilan ng uminom. Service lang ang palabas lang, alam mo naman Oo, napakaikli pa ng panahon para husgahan natin. Pero bigyan natin ng chance ang pagbabago ang isang tao. Lahat naman may karapatang magbago. Oo naman, oo. Natutuwa rin tayo at ganun na nangyayari. Kagabi, Tito Dan. Oo. Nanood ako ng concert. Nino? Actually, sa live band ng AGs. Kaso, sa kalungkutan, nabuhusan ako ng tubig ng isang waiter doon. So, hiyang-hiya ako. Ay, di ikaw ang sikat kagabi. Oo, buti naman hindi ko sinabi ako isang reporter, food reporter. Ganun ba? Baka mag-blind item ako. Speaking of blind item, Oo. last Sunday po ba, diba? Oo. Sinabi ko, sino yung